ayan guys, ngayon, para mabago-bago naman ang ulam natin, ay magluluto ako ng sisig. Meron ako ditong 2 limes, ayan, meron tayo ditong ginger, onion, meron tayong chili dyan, and binoil ko siya, tapos instead na grill, pinito ko na lang. Kasi matagal kapag grill, magpapabaga pa. Ngayon, pinapachap-chap ko kay Asis. Para makagawa tayo ng sisig, saka tayo iluluto ulit. Iluluto natin to, ayan. Ilalagay tayo ng lime. Wala man tayong liver. And mayonnaise. Para may konting, konti lang ilalagay natin kasi ayaw ni Asis ng mayo. Mayo. Tapos may itlog pala ako. Magluluto din pala ako ng itlog. Ilalagay sa ibabaw. Sayang wala tayong hot plate. Hot plate bang tawag doon? Hot plate. Ano pala to guys? Pork ears. Tapos may konting taba-taba siya. Ayan, may konting taba-taba. Nakasama. Ay, may konting meat. Ayan. So, tatadtarin lang ni Asis. Hi guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. Bali, katapos ko lang maglinis ng bahay at nagpapahinga ako kasi naninigas yung tiyan ko. Uy! Gising ang baby. Gising ang baby na naninigas siya kaya medyo masakit. Nasiksik siya sa may bandang ilalim. Kaya nandito ako para nagpapahinga. At yun, alam nyo ba guys na naban ang TikTok dito sa Nepal? Siguro? Mga 2 araw din siguro. 24 hours. Sabi nila 24 hours. Alam nyo ba, nagrally-rally ang mga tao dito? Dahil hindi sila makapag-open ng kanilang mga TikTok. Ewan ko bakit binan ang TikTok dito. Hindi ko alam masyado kung ano yung dahilan bakit nila binan ang TikTok. And yun nga. Pero sa akin kasi na-open ko yung TikTok ko. And yun nga, grabe. After ng lindol dito sa Nepal, naglindol din dyan sa atin, no? Nung Biyernes. Tama ako, no? Ngayon? Lunes. Tama nung Biyernes yung lindol, no? Grabe. 7.2. Ang dami kong nabalitaan. Ang dami kong napanood sa TikTok. Mga video na pinost sa TikTok. Grabe, ang lakas. Tapos may napanood ako yung Ang Gandang Bahay. Nasira lang. Napanood ko sa TV Patrol. Grabe. Yung pinaghirapan mong bahay. Tapos nasira lang sa lindol. Tapos yung nasabi doon na damage, nasa 3 million. Grabe, sayang talaga, laki ng bahay. Tapos yung sasakyan nila, nadaganan din. Tapos yung sa may mall. At saka may napanood ako guys, yung sa may dagat. Kung yung umurong yung tubig ng dagat. Grabe. Saan bang lugar yun? Sa TikTok eh. Grabe no? Grabe yung nangyari sa atin. Mas malakas yung lindol sa atin. Yung dito, yung natala dito nung nakaraan sa may Jajarkot. Ang Jajarkot guys doon. Malapit sa Nepalganj. Malapit. Ay. I will put the tomato or no? It's up to you, Papa. Ang ulam namin. Or simple food only? Yeah, simple only. Ay, it's up to you. If you want to put tomatoes, no problem. Tomatoes? Yeah. Yeah, if you want to put tomatoes, no problem. Simple only? Ay, salt and pepper only. No. Tapos, ang ulam namin ay turisag, yung black na turisag, binigay nila. Kasi nag-harvest sila, masyadong madami yung tanim nila, kaya nag-harvest sila. Yung mga iba, ginawang, di ko alam kung pangbenta, or Yung sa may Jajarkot kasi guys dito, yun malapit sa Nepalganj, malapit na yun sa border, kaya naramdaman ng taga-India, ibang part sa India, naramdaman nila yung lindol na yun. Tapos kung napanood nyo si Jen, di ba malapit sila doon, naramdaman din nila yung lindol. 6.2 yun, pero yung sa atin, grabe, 7.2. Yung mga tao sa mall, grabe, sabi nung isa, huwag kayo magpanik, lang. Sabi nung isa, tapos yun nga, yung takip ng ulo, ganyan. Ako guys, ingat-ingat tayo. Maswerte lang kami dito sa part namin kasi siguro malayo kami sa fault line. Kaya hindi namin naramdaman kapag may ganyang lindol. Madalas ang nakakaramdam kasi ng lindol sa Kathmandu Valley. Madalas nakakaramdam sila dun ng lindol.
ibang part, lalo sa mga mabubundok na part, ramdam na ramdam nila yung lindol guys. Pero dito kasi sa amin wala man. Kahit nung nagkalindol sa way back 2013, something ganon, 13 or 2015, yung malakas na lindol sa Kathmandu na talagang yung mga building nila na nasira. Dito naman daw sa Chitwan, naramdaman lang nila pero hindi daw ganun kalakas. Yun ang sabi nila dati, that time. So, siguro dahil patag kami dito sa amin, alam nyo na patag, or siguro malayo lang talaga kami sa fault line, kaya hindi masyadong ramdam dito sa amin. Pero ingat tayong lahat guys, saang panig man tayo ngayon naroroon, palagi tayong mag-iingat kasi hindi natin talaga alam kung kailan aatake yung ganyan. Aatake yung mga ganyan, disaster ba. Mahirap na, kaya palagi ingat tayo palagi guys, no. Si Asis nagluluto, nagpapahinga ako kasi nga naninigas yung tiyan ko. Kising ang bebe, nagalaw siya naninigas siya, nasiksik dito sa may bandang puson at medyo masakit, kaya medyo upo-upo ako dito, higa-higa ako muna dito. Nandito ako sa kwarto kasi dun sa sala mainit. Mainit ang sala namin guys kasi napasok whole day. Buong araw, ang araw ay pumapasok dito sa may sala namin. Pakita ko sa inyo. Ito ang itsura ng sala namin maghapon guys. Kahit na isarado ko to, itong white na curtains, kahit isarado mo na ganyan yung white na curtains guys, yung araw nakapasok siya, eksakto, pag ano pa lang ng araw, pasok na, nandito ng araw sa umaga, tapos lumilipat siya hanggang dito, lalo sa hapon, nandito ng araw sa hapon. Kaya minsan sinasarado namin itong gray na curtains pa. Kaso lang kasi ang dilim na dito sa bahay kapag sinarado yung kortina. At napakainit, ang tindi ng sikat ng araw, mainit siya. Tingnan nyo Kaya nandun ako sa kwarto. Tingnan yung harap ng bahay, nandyan ang araw Nandyan ang araw, kaya napakainit. Kaya imbes na dito ako sa sala, maupo, magpahinga sana, mas pinili ko dito sa kwarto kasi mas malamig dito sa kwarto namin. So, ayan. So, yun guys. Napagod ako. Natapos ko lang maglinis sa onion, sa may taniman namin ng onion. At nagdilig ako ng pechay. Nagdilig ako sa pechayan. Kasi nalalanta sila. Ngayon, dumating si Asis kanina. Sabi niya, pinahinto niya ako sa tatanggal ng damo. Pero natapos ko dun sa may onion. Dapat ang isusunod ko dun sa may cauliflower. Cauliflower ba? Sabi ni Asis, dadating daw yung babae na nagtanim noon. Siya yung maglilinis. Kasi lilinisan din daw yung garlic at saka yung green peas, maglilinis kasi maraming damo. Diba inisprayan ni Asis yun nung nakaraan? After 2 days, 3 days na yata, pwede nang linisan ulit. Pwede na siyang linisan. So, inaantay lang yung babae. Kaya sabi niya sa akin kanina, itigil mo na yan at dadating daw si Bauju. Sabi niya na siya yung maglinis nga nung sa taniman doon. Kasi natatabunan sila ng damo kasi. And yun, habang inantay ko kasi si Asher, sabi ko, habang inantay ko si Asher, maglinis-linis ako dito sa gilid ng bahay. Since hindi naman siya maaraw, gawa nga nitong yung shade ng bahay na tatabunan doon. Eh sabi naman nung isa, si Bauju na lang daw yung maglilinis. Ngayon, kahapon, di ba namalengke kami? Nakabili ako guys ng kamote. Ang lalaki ng kamote nila, So, ito naman, ilalaga ko. Gusto ko sana i-kamote Q sana. Kaya lang kapag kamote Q kasi matamis ba? Hindi ako pwede masyado sa matamis. Medyo hinay-hinay tayo sa matamis para, alam nyo yon.
lalo't buntis, medyo pinagbabawalan tayo sa mga matatamis na pagkain. Kaya, mas safe or mas maganda, i-boil na lang natin para meron tayong merienda din mamaya. Tapos may kakainin din si Asher. 3 lang yung binili ko kasi 100 isang kilo. Ang lalaki, tingnan nyo ang laki. Kasya sa loob. So, ayan, ilalagay natin. I-pressure ko guys para mabilis, para hindi sayang sa gas. Kasi lang yan. 5 ganun lang. Luto na yan. Malambot na siya sa pressure cooker. Kaya magluluto tayo ng ating nilagang kamote. O, diba? Tingnan nyo hanggang ngayon. Nag-harvest pa rin sila ng turi. Diyan nang galing yung turi na niluto ni Asher kaninang umaga na ulam namin. Ang gundruk. Kasi masyadong madami guys. Ayan yung turi na gagawing oil ba. Pero masyadong madami ang kapal. Sobrang madami yung nailagay nila. Kaya kailangan nilang bawasan. And tamang-tama naman. Pang gundruk. Masarap yan kapag ginawang gundruk talaga. Kasi black na turi yan. Mas masarap. Di ba nabanggit ko na sa inyo? Mas masarap ang black turi kaysa yung yellow. Kasi sinaama yellow yung tinatanim nila. Tapos yung dito naman, black. Pero si ama bumili ng 1 kilo yata na black turi na ipinangtanim nila. Yun yung pang-ulam-ulam. Ngayon, binigyan kami ulit ni ama ng turisag. Pang-ulam namin mamayang gabi. Kaya, alam nyo yun, purga kami ngayon sa gulay. Masarap siya. Gisa-gisa lang. Lagyan ng kamatis, sibuyas. Pero kung ayaw mo naman, igisa mo lang siya sa bawang. Asin, paminta. Masarap siya. Hindi siya mapait. So, ayan. Sila nag-harvest. 3 araw na silang nag-harvest. Binabawasan nila kasi sobrang dami talaga. Ito na yung ating kamote. Tingnan nyo naman, ang lalaki. Nakaready na yung aking pinggan. O, diba? Laki-laki ng tiyan. Kakain na naman si Buntis. At ito yung binigay ni ama, na turisag. Ulam namin kaninang umaga, turisag. Ngayon lulutuin ko mamayang gabi, turisag na naman. Pero, magluluto ako ng, magluluto ako ng kapiranggot na baboy. Para may ulam yung, ayan o, tingnan nyo. Ito yung napamalengke namin kahapon. Watermelon. Tapos, upo. Tapos, ito. Kasi nga, magbalak kong magluluto ulit ng pansit. Kasi sabi nung anak ko kahapon, Mami, pasta. Kaya sabi ko, magluluto ulit ako ng bihon. At saka, ang ating 1 tray na egg. Yan yung pinamalengke namin kahapon. And, bumili kami ng baboy. May, siguro 1/2 kilo to. Yan, iluluto ko para may pang-ulam. Yung bunso si Asher, yung maliit. Yan, lagay natin dyan. Para may partner yung sag natin. Siguro ito, something adobo, ganyan, yung lulutuin natin mamaya. So, ayan. Palalamigin ko to. Mainit, katatanggal ko lang siya sa pressure cooker. And ilalagay ko siya dito para mabalatan natin. Mainit kasi. Para tamang-tama, pagbalik ni Asher, ready na. Kaya lang mainit. Hindi ko siya mahawakan. So yun guys. Yun lang yung ating video for today. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.